Isang mapagpalang araw sa inyo, mga masugid nating tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Para sa mga ngayon pa lamang nakabisita sa ating channel, ako nga pala si Kuya Dims, ang inyong tagapagsalaysay. Ngayong oras na to, may ihahatid akong kwentong dahan-dahang magpapakaba at makakapagpatayo ng inyong balahibo. Isang bagong kasal. Isang sanggol na paparating. Isang tahimik na buhay. Pero nagbago ang lahat nang may kumatok sa kanilang pinto. Maganda, maamo, halos malaanghel. Simula noon, may kung anong hindi maipaliwanag na tensyon ang bumalot sa kanilang tahanan. Sino nga ba talaga siya? Ihanda ang inyong sarili. Patayin ang ilaw at pakinggan ang kwentong ito. Ito ang Kadiliman Diaries. Mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Dims. Pati na rin sa lahat ng masugid na tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Ako po si Marcos. Hindi ko tunay na pangalan. 40 anyos na at kasalukuyang naninirahan dito sa Samar. Isa din po ako sa masugid ninyong tagapakinig at sa tagal na pakikinig ko sa channel ninyo. Naisipan kong ako naman ang magbahagi sa inyo sa aking personal na karanasan sa nilalang na akala ko noon ay hindi totoo. Nangyari ito isang dekada na ang nakalipas noong ako ay bagong kasal sa asawa ko. Dahil sa pag-aalala ni Mami sa magiging apo niya, kumuha siya ng katulong para sa amin para hindi na gumalaw-galaw pa ang asawa ko sa mga gawain sa bahay. Hanggang isang araw, dumating ang napakagandang katulong na nagngangalang Clara na labis namang pinagseselosan ng aking asawa. Ang hindi namin alam noon, hindi pala ordinaryong tao lang ang babaeng yon, kundi isang matandang aswang na pinagpaplanuhang biktimahin ang buntis kong asawa. Hindi na ako makapaghintay makita ang baby natin, mahal. Kanino kaya siya magmamana? Sana makuha niya ang tangos ng ilong ko. Aba? So sinasabi mong pangu ako, ha? Hindi naman, mahal. Ikaw talaga. Mas matangos lang talaga yung akin. Pero kung kanino man siya magmana, hindi na mahalaga yun. Ang importante, may panganak mo siya ng ligtas at malusog. Papalakihin natin siya ng maayos at ibibigay ko lahat ng pangangailangan niya. Ang swerte naman ni baby. May responsableng daddy. Siyempre naman, pangako ko sa inyo na magiging mabuti akong ama katulad kay Daddy. Hindi talaga ako nagkamali ng pinakasalan, Marcos. Salamat dahil ikaw ang ama ng anak ko. Mahal na mahal ko kayo, Maylin. Mahal na mahal din kita, Marcos. Tao po! Tao po! May tao? Sino kaya yan? Boses babae ah. Teka, ako na ang magbubukas. Napatigil ang aming usapan nang may kumatok at sa totoo lang, kinabahan ako dahil boses dalaga yon. Kilala ko si Maylin. Napakasilosa pa naman ang asawa ko. Pero syempre, hindi ko pinahalatang tensyonado ako at agad ko siyang sinundan sa labas ng bahay. At doon nakita ko ang napakagandang babaeng nakasuot ng kulay puting bestida at nakatali ang kanyang buhok. Matangos ang ilong, mahaba ang pilik mata at maputi. Para bang may dugong ibang lahi. Napalunuklaway naman ako nang biglang magsalita si Maylin. Isang mapag-usisang tono ang binitawan niya. Sino ka? Ano sadya mo dito? Magandang tanghali po. Ako po si Clara. Ako po ang katulong na ipinadala ni Madam Catalina dito. Si Mami ang nagpadala sa'yo? Pero hindi naman namin kailangan ng katulong. Oo nga, mahal. Wala naman nabanggit ang mami mo tungkol dyan. Sandali, tatawagan ko siya.
Agad ko namang tinawagan ang aking ina para kumpirmahin ang sinabi ng babaeng nagngangalang Clara. Ilang segundo din bago niya sinagot ang tawag. Hello, Marcus! Anak, bakit napatawag ka? May babae po kasi dito na nagpapakilalang Clara. Pinadala niyo raw po siya para maging katulong namin. Totoo po ba yun, ma'am? Ah, oo, tama. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo, anak. Naisip ko kasi na kailangan ni Maylene na makakasama sa bahay at hindi na dapat siya gumalaw-galaw masyado para sa paggawa ng mga gawain. Kaya kumuha ako ng katulong. Bakit, iho? Hindi mo ba nagustuhan ang naisip ko? Para din naman yan sa asawa mo. Ako na nga ito nagbabagandang loob eh. Tsaka, napag-usapan na namin ng daddy mo ang tungkol dyan. Gusto namin maging ligtas ang aming apo, kaya bawal mapagod si Maylene. Hindi naman po sa hindi ko nagustuhan, ma'am. Nagulat lang po talaga ako, ma'am. Tsaka, bakit? Anong bakit, iho? Wala, mami. Diyan na lang siguro tayo mag-usap. Sige po, salamat po. Sa totoo lang, gusto ko sanang pagsabihan si mami kung bakit kaedad lang ni Maylene ang kinuha niyang katulong at sobrang ganda pa. Alam naman namin pareho na silosa ang asawa ko at baka ako pa ang pagbuntungan ng galit nito. Natigil naman ang aking pag-iisip nang magsalita si Maylene. Anong sabi ni Mom? Kilala ba niya ang babaeng iyan? Pinadala nga siya ni mami dito para maging katulong natin. Para daw may tagagawa ng gawain sa bahay dahil kailangan mo raw magpahinga dahil buntis ka. Si Mami talaga. Masyadong protective sa apo niya. O siya, sige, pumasok ka na. Ano nga ulit ang pangalan mo? Clara po, ma'am. Sige, Clara. Pumasok ka sa loob. Sumunod si Clara sa loob ng bahay habang kami naman ni Maylene ay nagkatinginan saglit. Napansin kong ngumiti ang asawa ko. Pero kilala ko siya. Sa tagal naming magkasama, alam kong may mga ngiting hindi umaabot sa mga mata niya. Tahimik siyang nagmasid kay Clara mula ulo hanggang paa bago muling nagsalita. Ilang taon ka na, Clara? 23 po, ma'am. Bata ka pa pala. Opo. Ang ganda mo naman. Mukha kang artista. Nako, hindi po, ma'am. Sinasabi lang po nila yan. Marami pala ang nagsabi sa'yo? Well, totoo naman. Kung ako siguro lalaki, mapapalingon din ako sa'yo. Kahit na siguro itong asawa ko. Maylene naman. Nagbibiro lang ako, mahal. Alam ko namang sa akin lang ang tingin mo eh. Patay na patay ka nga sa akin eh. Napakamot na lang ako sa ulo habang si Clara naman ay nahihiyang napayuko. Hindi ko alam kung nagbibiro ba si Maylene o may ibang ibig sabihin ang mga sinasabi niya. Ang alam ko lang, unti-unti nang sumasakit ang ulo ko sa direksyong tinatahak ng usapan. Okay lang po pa talaga na nandito po ako? Kung gusto niyo po, pwede naman po akong umalis. Hindi. Hindi ka aalis. Pinadala ka ni Mami dito para tumulong. Wala ka namang ginawang mali para paalisin kita. Walang rason para gawin ko yun. Oo nga. Tsaka napagdesisyonan na rin naman nila Mami at Daddy. Malaki ang may tutulong mo kay Maylene para makasiguro kaming hindi siya mapapagod, lalo na't nagtatrabaho ako. Tama ka, mahal. Tinatanggap ka naman namin bilang katulong dito sa bahay, Clara. Maraming salamat po. Huwag kang mag-alala. Mababait naman kami rito. Basta gawin mo lang na maayos ang trabaho mo. Opo, ma'am. Tumango si Clara at hinigpitan ang hawak sa dala niyang bag. Si Maylene naman ay ngumiti ulit sa kanya. Ngunit may kakaiba akong napansin. Hindi ko man masabi kung ano yun. Parang may bahaging paninikip sa kanyang boses sa tuwing pinupuri niya ang dalaga. At dahil kilala ko ang asawa ko, alam kong may kung anong bumabagabag sa isip niya kahit pilit niya yung tinatago. Kaya bago pa lumala ang kung anumang iniisip niya, agad kong iniba ang usapan. Mahal, ang mabuti pa ipapakita ko na lang kay Clara kung nasaan ang magiging kwarto niya. Sige, mahal. Sasama ako.
Sige, dahan-dahan lang sa pag-akit ng hagdanan. Oo, mahal. Ang sweet mo talaga. Inalalayan ko naman si Maylin noon habang paakyat kami sa hagdanan at nakasunod naman sa amin si Clara. Hanggang sa nakarating na kami sa kabilang kwarto. May kiliitan lang ito pero sapat na para sa isang tao. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa amin ang isang maliit na kama at unan at may maliit na bintana sa gilid. Dahan-dahang pumasok si Clara sa loob ng kwarto at nilibot ng tingin ang paligid. Bagamat simple lang ang silid, malinis naman ito at maayos. Ayos lang ba sa ito, Clara? Ayos na po ito sa akin, sir. Maraming salamat po. Mabuti naman kung ganun. Clara, gusto ko lang itanong, ayos lang ba sa'yo ang magiging trabaho mo rito? Hindi ka naman ba napipilitan o may problema ka bang iniwan sa inyo? Wala naman po, ma'am. Kailangan ko lang talaga ng trabaho para makatulong sa pamilya namin. Mabuti naman. Kasi gusto namin na komportable ka rin habang nagtatrabaho rito. Kung may kailangan ka o may hindi ka maintindihan, sabihin mo lang agad sa amin. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Huwag kang kabahan. Hindi naman mabigat ang mga gagawin mo rito. Simpleng gawain bahay lang. Salamat po talaga, sir. Magpahinga ka muna. Pero mamaya, dapat nakapaghanda ka na ng hapunan. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Hindi na po ako magpapahinga. Maglilinis na po ako. Ikaw ang bahala. Basta ayusin mo ang trabaho mo dito. Trabaho sa bahay lang ang atupagin mo. Opo. Tumangulang si Maylin at niyaya na akong lumabas ng kwarto. Ngunit bago tuluyang maisara ni Clara ang pinto, napansin kong muli ang tingin ng asawa ko sa dalaga. Nakangiti siya pero alam kong may kung anong iniisip ang asawa ko na hindi niya pa sinasabi sa akin. Tama nga ang hinala ko. Pagkababa namin sa sala ay hindi rin nagtagal at sinimulan na naman akong asarin ni Maylin tungkol kay Clara. Hindi naman siya galit, pero ramdam kong may kaunting selos na naman siyang nararamdaman. Siguro nagandahan ka din kay Clara, no? Aminin mo, mahal. Mahal, ikaw lang ang maganda sa paningin ko. Ano ka ba? Nagsiselos ka na naman. Hindi ako nagsiselos, no? Basta, sinasabi ko lang sa'yo, magkakaanak na tayo. Alalahanin mo yun bago ka gumawa ng bagay na ikakasira ng relasyon natin. Mahal, magtiwala ka. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin kaya hindi ko magagawang lokohin ka. Pangako. Siguraduhin mo lang talaga. Imbis na makipagtalo, niyakap ko na lang siya at paulit-ulit na pinaramdam na siya lang ang mahal ko. Sinabi ko rin na hindi ko kailanman isusugal ang pamilyang binubuo namin para lang sa ibang babae. Maya-maya ay natawa na rin siya at tila nawala ang pag-aalala niya. Pagkatapos noon, bigla naman niyang sinabi na naglilihi raw siya sa manggang hilaw na may sawsawang bawang at suka. Kaya kagad akong nagpaalam na lalabas para bumili. Mahal, nagka-crave talaga ako ng manggang hilaw na may bawang at suka. Talaga? Ngayon na ngayon? Oo, ewan ko ba? Bigla ko na lang naisip. Sige na nga, bibilihan kita. Ambay talaga ng asawa ko. Basta para sa'yo at kay baby. Buti na lang day off ko ngayon. Oo nga, mahal eh. O siya, sige. Alis na ako. Mag-iingat ka sa pagdadrive, ha? Oo naman. Lumabas ako ng bahay at nagtungo sa palengke. Ilang minuto rin ang biyahe ko bago ako nakarating sa pwesto ng isang matandang tindero na kilala sa lugar namin. Habang pinipili niya ang mga mangga, napansin niyang marami akong binibili kaya napangiti siya sa akin. Mukhang may naglilihi ah. Buntis ba ang asawa mo? Opo, tatay. Pang-ilan na? Una pa lang po. Aba, magandang balita yan. Kaya nga po. Pero mag-ingat kayo. Bakit naman po? May mga buntis na raw na nakunan dito sa mga karatig barangay nitong mga nakaraan. Talaga po? Sabi ng iba, gawa raw ng aswang. Naku tatay, baka chismis lang po yan. Bahala ka.
Matanda na ako kaya alam kong totoo ang mga aswang at naglilipanan na naman sila para makapambiktima. Pero safe naman po ang bahay namin. Sementado naman at maliwanag ang paligid. Kahit na, mag-iingat pa rin kayo. Ang mas mabuti pa, bumili ka nitong langis na gawa ko para malalaman mo agad kung may aswang ba talaga malapit sa'yo. Kukuluyan, iho. Bebentahan niyo lang po pala ako ng langis, tay. Tinatakot niyo pa ako. Hindi kita tinatakot, iho. Totoo ang sinasabi ko. Kapag kumuluyan, maghanda ka ng asin at bawang. At kahit anong sandatang pwede mong gamitin para labanan ng aswang. Huwag mong hayaan ang asawa mo ang susunod na magiging biktima. Tay, bibilhin ko na lang po yan. Dito nyo na lang din po kunin sa 1,000. Kailangan ko na pong umuwi. O siya, sige. Basta tandaan mo ang sinasabi ko sa'yo, iho. Totoo ang aswang, kaya ingatan mo ang asawa mo. Ngumiti na lamang ako at binayaran ang mga binili ko. Sa totoo lang, hindi ako ganoong naniniwala sa mga kwentong aswang. Lumaki akong naririnig ang mga ganoong usapan. Ngunit wala naman akong nakitang aswang para paniwalaan ang lahat ng yon. Habang nagmamaneho ako pa uwi, naisip ko na baka nagkataon lamang ang mga nangyari sa mga buntis na sinasabi ng matanda. Ngunit hindi ko rin maipaliwanag kung bakit may bahagyang kaba na naiwan sa isip ko matapos naming mag-usap. Pagdating ko sa bahay, agad kong napansin si Clara na pababa ng hagdan at nakatitig sa tingin ni Maylin, kaya napakunot noo ako noon. Pero syempre, napaisip din ako na magandang dalaga siya para maging aswang. Kaya agad akong lumapit kay Maylin para ibigay ang pinamili kong mangga. Oh, ito na yung manggang gusto mo, mahal. Wow! Ang dami naman yan! Baka kasi kulangin. Pinaglilihan mo to eh. Salamat, mahal. Napangiti si Maylin habang kinukuha ang supot at nakita kong sumulyap siya kay Clara na nagpupunas na mesa. Kinuha ko naman ang supot na mangga mula kay Maylin. Ako na maghahanda. Hihiwain ko na para makakain ka agad. Talaga? Ang bait naman ng asawa ko. Siyempre naman. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Damihan mo ang bawang, ha? Opo, madam. Dinala ko ang mga mangga sa lababo. Hinugasan ko muna ang mga yon bago kumuha ng kutsilyong para balitan at hiwain. Tsaka ako inilabas sa mga bawang at nahulog naman ang baso sa mesa. Kaya napalingon ako kay Clara. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang. Ay, bago ka pangalan dito, nakabasag ka na ng gamit. Mahal, kalma. Huwag ka na magalit, makakaapekto sa bata. Hindi kasi nag-iingat eh. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko. Huwag na, linisin mo na lang yan. Opo. Agad namang yumuko si Clara at nagsimulang pulutin ang mga bubog na nabasag na baso. Pasensya na po talaga. Ayos lang, mag-ingat ka na lang para hindi ka masugatan. Opo. Kumuha siya ng walis at dustpan para linisin ang mga kalat sa sahig. Habang ginagawa niya yon, napansin kong nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Parang nagmamadali. Parang may kung anong ikinatataranta, kaya nagtaka tuloy ako. Clara, sigurado ka bang ayos ka lang? Opo, sir. Mukha kasing namumutla ka. Hindi po, sir. Aakit lang po muna ako sa kwarto ko. May kukunin lang po ako. Sige. Babalik din po agad ako. Ano nga po pala ang ulam na gusto para sa hapunan mamaya? Kahit ano na, Clara. Mahal, nasaan na yung mangga ko? Eto na. Sandali lang. Nagmadali naman ako sa paghiwa ng mga mangga at bawang. At si Clara naman ay nagmamadali ding umakyat ng hagdanan. Hindi ko nalang pinagtuunan pa ng pansin yun. Hanggang sa natapos na ako at ibinigay ko na ang nagawa kong mangga at sausawan kay Maylin. Ang bango. Heto na ang special mong mangga at sausawan. Thank you, asawa ko. Inilapag ko ang mangkok sa mesa kasama ng hiniwa kong mangga. Lumiwanag talaga ang mukha ni Maylin. Parang batang nakakita ng paborito niyang pagkain. Kumuha siya ng isang hiwa ng mangga at isinawsaw yun sa suka at bawang bago isinubo. Naaaliw naman akong panoorin siya habang kumakain. Pero ayaw kong sabayan siya
Dahil sabi nila, aantukin ka daw kapag kumain ka ng pagkain ng buntis. Habang nakatingin lang ako sa kanya noon, naalala ko ang langis na binili ko kanina. Iniwan ko pala yun sa loob ng kotse at naisipan kong kunin dahil napagtanto kong wala namang mawawala kung gagamitin ko yun, lalo na't binayaran ko naman yun. Mahal, sandali lang ha. May kukunin lang ako sa loob ng kotse. Sige, mahal. Wala namang mawawala kung susubukan ko. Para rin naman to sa kaligtasan ng mag-ina ko. Paglabas ko ng bahay, agad kong tinungo ang nakaparada kong sasakyan sa harapan. Tahimik ang paligid. Pababa na rin ang araw kaya nagsisimula ng humaba ang mga anino ng mga puno sa paligid ng bakuran. Binuksan ko ang pinto ng kotse at kinuha ang maliit na bote ng langis na ibinenta sa akin ng matandang tindero. Pinagmasdan ko yon at ordinaryong bote lang naman ang itsura. Napailing ako bago isinara ang pinto ng sasakyan. Nataranta naman ako nang marinig ang sigaw ni Maylin sa loob, kaya kumaripas ako ng takbo. Mahal! Ang sakit ng tiyan ko! Baka nasobrahan ka ng kain. Mahal naman eh. Gusto mo dalhin na kita sa doktor? Hindi na. Kaya ko pa naman. Para kasing humilap eh. Tama na yung pagkain mo ng mangga. Magpahinga ka na muna. Sige, tara sa kwarto, mahal. Humawa ka sa balikat ko. Aalalayan kita. Dinala ko si Maylin sa kwarto at hindi ko siya iniwan. Umupo lang ako sa gilid ng kama habang pinagmamasdan siyang matulog. Pinapakinggan ng mabagal niyang paghinga. Ilang beses ko pa siyang inayos ang kumot kapag gumagalaw siya. Hanggang sa hindi ko namalayan. Bumigat na rin ang talukap ng mata ko at tuluyan na akong nakatulog sa tabi niya. Nagising na lang ako kinagabihan. Madilim na ang paligid. Tanging liwanag ng ilaw sa labas ang sumasala sa bintana. Agad akong bumaba ng hagdanan. Mabigat pa ang pakiramdam ng katawan ko dahil sa puyat at pagod. Pagdating ko sa ibaba, bigla akong natigilan nang naramdaman ko sa bulsa ko ang pag-init ng langis at nang sinilip ko ito, kumukulo. Totoo nga, tama siya. Pero ibig sabihin nasa malapit lang ang aswang. Hindi ko maintindihan ang sarili kong iniisip. Pero may bigat sa dibdib ko na hindi maipaliwanag. Hinayaan ko muna yung kumulo habang naglalakad papunta sa pinto para tignan kung nakasarado ba ng maayos. Pero natigilan ako nang marinig ang boses ni Clara mula sa kusina. Nakangiti siya habang naglalapag ng pagkain sa mesa. Magandang gabi po, sir. Kumain na po kayo. Nakahanda na po ang pagkain. Nagluto po ako ng nilagang baboy. Natutulog pa si Maylin. Ayokong gisingin siya. Kailangan niya magpahinga. Kung ganoon, mauuna na lang po kayo habang mainit pa ang sabaw. Sige, sumabay ka na. Hindi pa po ako nagugutom, sir. Napansin kong hindi siya tumitingin ng diretso sa akin. Parang may iniiwasan siyang tingin ko. Aakit lang po ako sa kwarto ko. Babalik na lang po ako mamaya paghugas ang pinggan. Sigurado ka? Mahirap na po, sir. Pagselosan pa ako ni ma'am. Sige na po, kumain na po kayo. Naiintindihan ko naman siya noon dahil totoo namang selosa talaga ang asawa ko at baka ano pa ang isipin niya kapag kami lang dalawa ni Clara. Tumango na lang ako at umupo ako sa mesa at nagsimula akong kumain. Napansin ko namang huminto sa pagkulo ang langis sa bulsa ko nang makaakyat si Clara sa hagdanan kaya kinutuban ako. Pero may parte sa akin na ayaw maniwala dahil sobrang ganda naman ni Clara para maging aswang. Hanggang sa may narinig akong malakas na kalabog sa itaas. Si Maylin! Kumaripas ako ng takbo paakyat ng hagdanan. Pagpasok ko sa kwarto, nagulantang ako sa nakita ko. Si Maylin ay nakahiga sa kama. Nanginginig at namumutla habang hawak ang hita niyang dumudugo. Sa tabi niya, nakatayo si Clara. Ang mga mata niya naging mapula. Ang mga kuko niya humaba.
kumurba na parang matutulis na patalim. At ang bibig niya, bahagyang nagbukas at doon lumabas ang mahabang pangil na may dugo. Aswang ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Ang sarap ng sariwang sanggol. Papatayin kita! Buti na lang at nasa likod lang ng pinto ang bolo. Kaya agad ko itong kinuha at sinugod siya kasabay ng pagwasiwas ko sa bolo. Pero sadyang mailap siya at mabilis kaya hindi ko siya matamaan. Hanggang sa tumilapon ako nang matamaan ako ng paghampas ng kamay niya at napaungol ako sa sakit noon nang maramdaman ko ang pagtama ng mahaba niyang kuko sa mukha ko. Ah! Mahinang nilalang. Ngayon, papatayin na kita! Nanginginig ang buong katawan ko habang unti-unting umaatras. Pero hindi ko hinayaang manaig ang takot. Ramdam ko pa rin ang hapdi sa mukha ko kung saan tumama ang kuko niya. Pero mas nangibabaw ang galit at pangamba kay Maylene na duguan sa kama. Sa sandaling sumugod siya, naalala ko ang langis sa bulsa ko. Ang parehong langis na kumukulo kanina pa. Parang may babala. Mabilis kong kinapayon gamit ang nanginginig kong kamay. Habang ang kaliwa ko ay pilit na nakaharang para hindi niya ako maabot o makagat. Anong ginagawa mo? Eto sa'yo! Napaatras siya agad. Humawak sa mukha niyang parang nasunog. At nagsimulang mangisay habang hindi niya mabuksan ang mga mata niya. Ano? Ano tong ginawa mo? Ngayon wala ka nang makikita. Doon ko sinamantala ang pagkakataon. Kinuha ko ang bolong nasa sahig. Mahigpit ang kapit ko kahit nanginginig ang braso ko at walang pagdadalawang isip na sinugod ko siya habang bulag siya at nagwawala. Etong sa'yo! Ah! Ah! Hindi! Biglang may kakaibang nangyari. Ang katawan niyang nakahandusay ay nagsimulang manginig. Ang balat niya ay parang natutunaw na usok at ang anyo niya ay unti-unting nagbabago. Sa harapan ko, ang mukha niya ay unti-unting naging kulubot. Parang sa matandang babae na sobrang tanda na hindi mo na halos makilala. Hanggang sa tuluyan siyang naglaho ang laman. At ang naiwan na lang ay ang isang maitim at patay na sanga ng puno. Nanigas ako sa aking kinatatayuan at parang hindi totoo ang lahat. Pagkatapos ng nangyari, agad kong dinala si Maylene sa ospital. Sa kasamaang palad, doon namin nakumpirmang nawala ang anak namin. Pareho kaming gumuho sa balita. Si Maylene ay halos hindi mapatahan sa hagulgol. Ganoon din sina Daddy at Mommy nang marinig nila ang nangyari. Hindi madaling tanggapin ang lahat at halos lamunin ng depresyon si Maylene. Umabot ng 1 taon bago siya unti-unting nakaahon sa matinding sakit ng pagkawala. Sa buong panahong yon, hindi ko siya iniwan at sinamahan ko siya sa laban niya sa lungkot at trauma. Lumipas ang panahon at muling nagbuntis si Maylene. Mas naging maingat na kami sa mga taong pinapapasok sa aming bahay. Mas mapagmatsyag at mas maingat sa lahat ng bagay matapos ang nangyari sa amin. Binalikan ko si Lolo Goryo, ang matandang tinderong naging kaibigan ko at suki ko sa langis na tumulong sa akin noon. Mas lalo kaming naging malapit sa kanya habang tumatagal. Sa paglipas ng mga taon, 3 na ang naging anak namin at unti-unting nabuo muli ang aming pamilya. Sa kasamaang palad, pumanaw si Lolo Goryo noong 2024. Iniwan ang mga alaala at aral na hindi namin makakalimutan. At dito na natatapos ang nakakakilabot na karanasan ng ating kababayan. Maraming salamat kay Marcus mula sa Samar sa iyong tiwala at pagbabahagi ng napakabigat mong kwento dito sa Kadiliman Diaries. Batid kong hindi naging madali ang inyong pinagdaanan at lubos akong nakikiramay sa sinapit ng inyong panganay na anak dahil sa malupit na nilalang na yon. Mga kamen, kung may isang aral tayong mapupulot sa kwentong ito, iyon ay hindi lahat ng maganda at kaakit-akit ay nagdadala ng kabutihan.
Minsan, kung sino pa ang tila malanghel ang buka, doon pa nagtatago ang pinakamabangis na panganib. Kaya maging mapagmatsyag tayo, lalo na sa mga taong pinapapasok at pinagkakatiwalaan natin sa loob ng ating tahanan. Pasasalamat din sa mga katulad ni Lolo Gorio na naging gabay at instrumento sa pagligtas ng pamilya ni Marcos. Naway mapayapa ang kanyang kaluluwa. Sa kabila ng lahat, mahalaga na kayo ay muling bumangon. Biniyayaan ang 3 anak at unti-unting nabuo muli ang inyong pamilya. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento at nais pa ng mas marami pang kwentong magpapatayo ng balahibo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang ating mga kwento. Ako si Kuya Dims, manatiling ligtas, maging mapagmatsyag at huwag basta-basta magtitiwala sa panlabas na anyo. Hanggang sa susunod, dito sa Kadiliman Diaries.